Kaibigan, topic natin ngayon tungkol sa mental health problem, sobrang stress, sobrang nervyos, nalulungkot. Ito pala yung dahilan. Actually, maganda tong topic na to. Ano tong 16 na maling pag-iisip natin? Marami sa atin meron itong 16 na toxic thoughts. Ito yung nagpapahirap sa atin. Pati ako, guilty ako sa iba dito eh. So, 16 toxic thoughts and habits na sumisira sa mental health natin kaya tayo na-stress. Sulat nyo po, ilan ba dito meron kayo? Babaguhin natin. 1 to 16. Okay? Number 1, maraming guilty dito sa lahat. Number 1, you talk negative about yourself. Di ba minsan kinakausap natin sarili natin pag may nangyari, mayroong project sa school, may report tayo mismo ang nagiging negatibo sa sarili natin. Sasabihin natin, taba-taba ko ngayon, pangit yung presentation ko, nakakahiya yung ginawa ko. So, pag ikaw mag-isa, negative ka sa sarili mo, pinapahirapan mo sa sarili mo, kawawa ka naman. So, be nice to yourself, di ba? Kailangan medyo love yourself. So, wag negative self-talk, number 1. Number 2, pag meron ng mental health problem, hindi humihingi ng tulong. You don't ask for help. So, pag hindi tayo hingi ng tulong, ay mahirap. Mahirap umasa na yung kapatid natin, magulang natin, ang lalapit sa atin, yung kaibigan pa natin papansin. Ang natutunan ko sa depression, dumaan tayo dyan sa major depression. Lagi ko kinukwento, dumaan ako dyan for 13 years ako naka-antidepressant. Dapat, kahit sobrang hirap, sobrang nakakahiya, ikaw dapat uuna. Okay? Ikaw uuna. Ikaw didikit sa magulang mo, ikaw mag-ahay, kakapalan mo mukha mo, ikaw lalapit sa mga kapatid mo, hihingi ka ng tulong. You have to ask for help, kahit nakakahiya. Number 3, yung mga stressful situations na kailangan mo gawin ay hindi mo ginagawa. Ibig sabihin, iniiwasan mo. Palagay natin sa school, kailangan mo mag-report, di ba? O, para pumasa, umiiwas ka. So, kaya bumabagsak. Sa trabaho, meron kang kailangan gawin na nakaka-stress. O, pero dinidelay mo. Kinakalimutan mo to. Parang tinatakpan mo yung mga stress mo ng sobrang kain, pag-inom ng alak. Yung mga kailangan mo harapin na deadline, tinataguan mo. Okay? Alam mo hindi mo na magagawa, alam mo magagalit na yung boss mo, tinatago mo pa rin. Dapat sabihin mo agad, ako nakabasag nito, ako nakabangga nito, ako nakawala nito, para matapos na yung stressful situation. Number 4, ito matinding nakaka-depress tong number 4. You compare yourself to others, di ba? Very common yan dito sa Facebook, sa Instagram, social media. Bakit siya? Pag kinumpara mo sarili mo sa ibang tao, kadalasan matatalo tayo. Kadalasan yung iba, mas magagaling yung anak, mas may honor, mas maganda baro, mas payat, mas maraming abroad, mas maraming gamit, mamahaling bag. So, pag kinumpare mo sarili mo, mahirap eh. Oh, dito pumapasok yung stress eh. Naiinis ka, so naiinggit, so wag mo lang i-compare. Number 5, you sabotage yourself. Ano tong you sabotage yourself? Ikaw mismo yung nagpapahirap sa sarili mo. Okay? Kung masaya ang buhay mo, maayos ang buhay mo, iisipin mo, bakit maganda buhay ko ngayon? Baka next week, darating na yung malas. Oo, darating na yan. Kasi hindi ako dapat happy ngayon. Dapat may darating na negatibo. So, umpisa pa lang, hindi mo ma-enjoy yung kaligayahan mo ngayon. Kasi ine-expect mo agad, nako, next week, malala na ako, o malulugi na ako, magkakasakit na ako. So, hindi mo ma-enjoy yung happiness mo ngayon. Sinasabotage mo sarili mo. Number 6, tingnan nyo palay ko, meron ibang kababayan natin ganito. Number 6, you feel like a fake. Anong you feel like a fake? Para kang impostor complex. Ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng magandang award, meron kang achievement, meron kang magandang accomplishment, feeling mo parang hindi mo deserve. Parang ganoon.
Hindi ko naman deserve to eh. Mahina lang naman ako, hindi ako magaling eh. Imbis na maging happy ka sa achievement mo, feeling mo lagi kulang ako, o hindi ko to deserve, natsambahan ko lang to. So dahil doon, hindi mo ma-reward yung sarili mo. Kaya mainis ka. You feel like a fake. Parang kulang ka sa confidence na sabihin, nagawa ko to, kaya ko to. Number 7 problem, kaya super stress ang maraming tao, maraming nadidepress. Number 7, you are a people pleaser. Yan, comment kayo, sigurado ako maraming people pleaser. Approval seeker, gusto mo happy tao sa'yo, gusto mo pinupuri ka, gusto mo maganda sinasabi sa'yo, okay yon for up to a point. Pero kung sobra mo na pinapahirapan yung sarili mo, para lang pagbigyan yung ibang tao, sasabahan mo kahit pagod ka na, kahit ayaw mo na, sacrifice ka ng sacrifice, pag nalampasan mo na yung comfort level mo, baka ikaw naman ang mahirapan na. Okay? Nasobrahan mo na, hindi ka na happy sa ginagawa mo eh. Kasi parang baka umaabuso na ibang tao kasi masyado kang people pleaser eh. Lagi na lang ikaw ang naaabuso. Number 8, yan, yung mga perfectionist. You strive for perfection. Diba? Meron sa atin, alam niyo na yung mga perfectionist, diba? Yung gusto laging perfect, pinakamaganda. O, nag-a-achieve sila, pero minsan, di mo naman maabot yung perfect eh. So, dahil hindi mo lagi mapa-perfect, laging kulang ang feeling mo. Okay? So, may pro at may con ang pagiging perfectionist sa trabaho. Okay? Number 9, you pretend to be strong. Gusto mo ipakita sa lahat na malakas ako, hindi ako affected, wala akong problema, kaya ko lahat ng paghihirap. Okay naman yon para siguro lakasan mo loob mo. Pero pag yun ang pinapakita mo sa tao, makikita naman nila hindi. Diba? Alam naman nila na parang babagsak ka na anytime, talagang iiyak na. Wala naman masama na may time talaga mahina. May time malungkot, may time talo, 'di ba? Ano 'yan eh, may circadian rhythm, 'di ba? May gulong ng buhay. So kung kailan down, okay lang 'yon. One day up din 'yan. Number 10, maling ugali. Ito, marami akong kilala itong number 10. You always want to be in control. Yan, yung mga controlling. Yung gusto mo, hawak mo lahat, alam mo anong ginagawa ng anak mo, saan pumupunta, lahat kinokontrol mo sa trabaho, gusto mo i-micromanage, mahirap din yung ganyan. So yung parang helicopter parent to, talaga nakabantay, gusto mo walang magkakamali, nakaka-stress. Number 11, maraming guilty dito, nako. Lalo na yung mga may anxiety, may depression to. Number 11, you catastrophize. Anong meaning ng catastrophize? Ibig sabihin, iniisip mo may catastrophe lagi. Okay? Pag naglalakad ka, iniisip mo, baka matumba ako dito. Okay? Pag nag-invest ka, isip mo, malulugi ako dito. Oo. Pag healthy ka ngayon, isip mo, nako, next time, baka may sakit na makikita dyan. So, pag lagi mo iniisip yung the worst will happen, baka yun ang mangyayari. Tsaka, hindi ka maka-enjoy sa ngayon. Kasi nga, pag masaya, inisip mo, nako, malas na to. Next time, may gulo na, may gera na. So, laging catastrophe na sa utak mo. Merong ganoon. Number 12, problem na toxic thought, you always blame others. Diba? Merong ganitong kakilala natin. Laging sinisisi ang ibang tao sa lahat ng problema. Pag nagkagulo buhay niya, kasalanan ng nanay, kasalanan ng tatay, di ba? Kasalanan ng ibang tao, never kasalanan nila. So, kaka-blame mo sa ibang tao, magkakaproblema ka. Kasi syempre, magkaka-friction. Magagalit yung ibang tao. Number 13 problem, kaya ka-stress. Actually, itong 13, hindi mo to kasalanan eh. 13 is, you are in a toxic relationship. Alam niyo naman yung mga toxic, di ba? Yung talagang inaabuso ka ng partner mo, yan, pero tiis ka pa rin. Inaabuso ka na ng mga kaibigan mo, pero tiis ka pa rin. Merong mga toxic na tao, itong mga nag-aabuso, nagpapahirap sa'yo, ito kailangan to ng mga professional help, tulong ng family member, o baka mamaya magsusumbong ka pa sa police. Merong mga issue talaga dito eh. Yung talagang nag-a-abuse ng ibang tao.
Number 14, baka guilty tayo dito. Number 14, you are too serious. Sobra kang seryoso. Lahat ng bagay siniserious, lahat mabigat, lahat big deal. Siyempre, minsan, enjoy lang for the day, manood na lang ng mga nakakatawa, 'di ba? Relax na lang, 'di ba? Minsan masarap yung wala mo nang malaking bagay na iisipin. Number 15 na nakaka-stress, magugulat kayo. Laging nasa cellphone, laging naka-multitasking. 'Di ba? Alam niyo multitasking, 'di ba? Multitasking, isip natin magaling 'to. Ibig sabihin, may kinakausap ka dito, may ginagawa ka dito sa kaliwang kamay, may ka-meeting ka dito, sabay-sabay ginagawa mo. Sa mga estudyante, nag-aaral, nakikinig ng music, may kinakausap dito ka-chat, sabay-sabay, tatlo. Marami ng pag-aaral, masama ang multitasking. Kasi pag multitasking, very stress yung utak natin. Kasi yung utak natin, hindi talaga siya ginawa na sabay-sabay maraming bagay. Normally, pinakamaganda, tapusin muna isa, kausapin muna isang tao hanggang matapos. Gawin mo muna isang project hanggang matapos, gawin mo muna to. Pag sinabay-sabay mo, ma-overheat ka. Parang computer, sabay-sabay mo niloload. Load dito, download dito, watch dito. Nahihirapan yung computer. Hindi kaya. Nai-stress. Number 16, ang last toxic na pag-iisip, you are an overachiever. Okay? Actually, maganda overachiever. Talagang marami kang goal, marami kang gusto gawin, gusto mo ikaw pinakamagaling. Kaya lang, pag talagang pipilitin mo yung top, minsan siguro para sa akin, ilang buwan gawin mong overachiever ka, tapos ilang buwan pahinga naman, relax. Ilang buwan banat na naman, o para ma-stress yung katawan, ilang buwan relax. Kasi kung lagi na lang hyper yung ugali natin, masisira yung katawan. Usually hindi mo makakaya. Okay? So kahit ulitin yung video, ako guilty rin ako sa ilan dito. I think guilty ako sa 4 o 5 dito. Maganda rin nga to, naisip-isip ko, di ba? Yung mga catastrophe lagi, iniisip mo, nako, magkakasakit na, may mangyayari na, may mahanap na masama, di ba? Lagot na. Yung anak ko, inuubo, baka serious na. Di ba? So, pag ganun lagi iniisip natin, laging negatibo, hindi po maganda. Kadalasan naman hindi nangyari. Other tips para gumanda mental health, dapat daw pag naglalakad, straight lang. Pag straight, wag naka-slouch. Siyempre, laging lakad, exercise. Ako, isa lang ang tip ko sa may depression. Nasanay na ako dyan. Sa may depression, chronic fatigue. Di ba, minsan pagod ka na lang lagi. Ang katawan natin ngayon kasi napapansin ko sa bagong mundo ng social media, sa stress sa buhay, up and down talaga yung energies natin. So, may araw, isang araw, 2 araw, kahit ako talagang down na down, pagod na pagod. Parang di mo alam bakit ka pagod na pagod, di ka makagalaw. Parang pipikit na lang yung mata mo, hirap na hirap ka. Kung ganoon, tulog mo lang, relax mo lang. Talagang relax. Kumain ka na mas maraming protina, para mas mga buto-buto, para mas healthy, may pampalakas. After that, 1 to 2 days, hantayin mo lang, lalakas ka ulit. Diba? Parang up and down yung natin, yung mood. Up and down din yung energy natin. So, kung kailan mahina, relax, pahinga para hindi magkasakit. Kung kailan malakas na ulit, doon na ulit magtatrabaho. So, makinig tayo sa katawan natin. Kung ang signal ng katawan, pagod na, stress na, malakas na yung kabog ng dibdib, okay, cool down. Hintayin na lang, tataas din yan. Kaya kung kayo ngayon ay very depressed, o kahit gano'n yan ka-dilim, hayaan mo. Next day, tomorrow, baka better na tayo. Okay? Saan po nakatulong tong video, lalo na sa mga kabataan na dumadaan sa depression. God bless po.